Madam Kilay, ninakaw ng sarili kapatid? Naglalagay ka sa account mo ng 2.5 million? 2.5 million? Pera ko yon? Wala nga bang pamilya pag pera ng pinag-usapan? This video will remind us na okay lang naman tumulong at magtiwala sa kamag-anak mo. Pero huwag mong bibigay ang lahat. Si Jinky Kubilan Anderson, or mas kilala bilang Madam Kilay, is a well-known content creator, a comedian and a businesswoman. Being a content creator is amazing. The glitz, the glam, and the truth is, pag isa ka ng sikat na creator katulad nila, akalain nila na tumatay ka na lang ng pera. And this is one of the dark side of content creating. At recently nga, this happened sa ating kapitbahay na si Madam Kilay. Ilang beses natin narinig ang kanyang pangalan sa ilang kontrobersya. At ito na nga pinakamalupit, nakawan daw siya ng milyon-milyon ng sarili niyang kapatid. Eto pa, imbis na humingi ng tawad ang ate niya, sinabihan pang, Kitain ko pa din naman daw yung kinuha niya. Yung kukunin niya pa. Na parang pinupulot lang ni Madam Kilay ang perang iniipon at pinagbibusiness niya. Super sakit nun. Kasi your siblings are the ones that you truly rely on. Yung mga taong nandyan, pag kailangan mo ng backup. Kasi ako, mga ate ko, pag may nangaway sa akin, sigurado ko, sila ang unang susugod. Kaya it pained me to see her crying live while her followers watch her na nagmamakaawa sa kanyang kapatid, spilling all her dark family secrets for the entire world to know. Grabe no? Sa totoo lang, ang hirap gawin ng ganitong klaseng content. Kasi us being women, malambot tayo especially sa pamilya natin. We are emotional and weak pagdating sa kanila. Pero knowing all this, bilang babae, I learned 3 things sa nangyari kay Madam Kilay. Number 1, family is not always trustworthy. Mga kapitbahay, hindi ko nila lahat pero surely, may mga pagkakataon na nakaaway mo na ang isa sa kapamilya mo. And sure ako sa tagal mong buhay sa mundo, alam mo na kung sino ang karapat-dapat para sa tiwala mo. Minsan, hindi lang naman ang pamilya mo ang pwede mong pagkatiwalaan. Minsan may mga taong hindi mo kadugo pero mas tapat sila. Because the truth is, kahit pamilya mo, pwedeng maging manluloko. Number 2, money changes people. Mga kapitbahay, alam natin ang power ng pera. Kayang magpasaya, kaya kang dalhin sa ibang lugar. At kaya rin itong magpatubo ng sungay. Minsan, maniniwala ka that money is the root of all evil. At may nasaksihan akong mga cases na pera ang sumisira sa mga relasyon. We can't hide the fact na kapag pera na ang usapan, minsan nasasaktan mo ang taong mahal mo para makakuha ka lang nito. Kainis, no? Number 3, allow them to hold what you can afford to lose. Alam niyo mga kapitbahay, hindi ko naman sinasabi sa video na to na huwag niyong pagkatiwalaan ng pamilya niyo o kahit sino. Ang purpose ng video na to, ipahawak mo lang sa kanila ang kaya mong mawala. Kasi pag nagpakawala ka na ng pera, lalo na sa pamilya mo, pwedeng hindi na yung bumalik Siyempre, hindi naman lahat. Pero yung iba kasi, nagiging entitled na since kamag-anak mo, kapag umutang sa'yo, tulong mo na yun sa kanila at huwag ka nang umasa na babayaran pa. Siguro yung mga ganitong cases, communication is key. Tanong mo lang, utang o hingi para alam nyo pareho kung may aasahan pang perang babalik. So mga kapitbahay, a friendly reminder. Tayong mga babae, we tend to be emotional instead of rational decision makers. Meaning mas ginagamit natin ang puso natin isa sa utak natin. I mean, I'm not saying it's wrong, but I'm not saying it's right either. Siguro mga kapitbahay, let's try to recognize kung kailan dapat gamitin ang puso o ang utak. Trust is not always by blood. I mean, yes, your family should be the people you can turn to sa panahong nasa dark place ka. Pero wag mo din sanang hayaan that your family is also the reason bakit nandun ka na lang palagi. Tandaan mo yun, kapitbahay Follow for more. Bye!